niyo po? Si Nanay Zeni, saan niyo po kinuha yan? Diyan sa saging-saging. Ito. Kung saan niyo kinalap yan? Yung puso. Opo. Isang sako. Isang sako? Oo. Binuhat niyo? Oo. Kaninang umaga. Aray ko, napaiyak tuloy ako sa'yo, Nay. Para bang sinasabi ni Nanay Zeni na isang mainit na tanghali po sa ating lahat, mga kabayan. Yes, napakainit talaga. Pero ito, buti na kahit papaano sa mga ganitong kunting lilim po, mga kabayan. Kasi meron talagang part na walang malalaking puno ng kahoy, no? Pero umuusad pa rin po tayo sa kabila ng napakainit. Pero mamaya po, mga kabayan, no? Mamayang gabi or mamayang hapon sana uulan na naman para makasahod tayo at maibsan yung init na super init po, mga kabayan. Siyempre, tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakbay sa kabundukan, maghahagilap dahil marami ngayong ating mga katutubong aitas na nagtatrabaho, nagtatanim, naghahabol ng kanilang panahon sa tag-ulan, no? Pagtatanim ng mga iba't ibang klaseng root crops at paglilinis sa kabilaan ng kabundukan po, mga kabayan. Kaya tayo umuusad at pupunta kung saan-saan. Makarinig tayo ng ingay, no? Kaluskos, meron nagkukwentuhan habang nagdilinis, no? Meron tayong nakakasalubong kung ano-ano. Pinupuntahan po natin at kinakausap po yan natin, mga kabayan, para malaman natin kung anong buhay dito sa kabundukan. Kaya tara, let's go. Talagang mapapapikit ka sa init, mga kabayan. Hindi mo maituwid yung tingin mo. Kailangan nakaganyan ka. Kung sa Bisaya nakakisdong. Kaya pagkag yung inita, mga kabayan, mga day, mga dong, init kayo sa tanan. Grabing init, mga kabayan. Diyos ko, lalo na pagpatarik yung daan, mga kabayan. Diyos ko, grabing init. Pero ganun pa man, sanay tayo dyan. At sinusuong natin ang ulan at init, mga kabayan. Kaya halik kayo, samahan niyo po kami. A few moments later. Parang may tao, te. Ay, parang may tao nga. Ayan. Sabi ko na nga, be. Ayan po, mga kabayan. Hi! Hello, Nay! Diyos ko, nakakagulat naman kayo dyan. Wow! Ang daming puso ng saging. Fresh! Wow, kapipitas lang po talaga, Nanay. Saan po kayo galing? Diyan sa baba. Ha? Diyan sa kubo. Sa kubo? Saan banda? Diyan. Saan po? Si Nanay Zeni, saan nyo po kinuha yan? Diyan sa saging-saging. Ito. Kung saan nyo kinalap yan. Pwede ba kitang makausap at madisturbo, Nanay Zeni? Lagay ko lang po itong mic, ha? Para marinig tayo. Kubo nyo? Diyan. Pwede ba tayong pumunta muna? Saglit. Okay, sige. So, ayan po, mga kabayan. Diyos ko, biglang gumuho si Nanay dyan, no? At bagong pitas. Ayan, may mga dagta-dagta pang, mga kabayan, yung mga puso ng saging. Pupunta sana kayo na magbintan yan. Oo. Pwede ba dito muna tayo uupo, Nay? Para makapahinga kayo? Sige, tika, tulungan ko kayo. Mabigat-bigat din to, Nay, Mabigat nga. Tapos umuwi ako, walang tubig. Walang tubig. Nanguha kayo ulit para may pambinta naman kayo ulit. Oo. So, nakamagkano kayo kanina? 200 lang. 200? Anong oras po yun? Ay, matagal yun. Matagal. Ilang piraso yung 200 na dala-dala yung... Yung puso. Opo. Isang sako. Isang sako? Oo. Binuhat nyo? Oo. Kaninang umaga. Saging? Oo. Ang bigat nun, Nanay Zeni. Pagtiisan ko na kasi yung mga anak ko nakakahiya na. Bakit po? Kasi matanda na. Kung wala ka ng trabaho, nakakahiya. Wala kang Kakainin. sa kanila. Oo. Kumbaga, ang ibig nyo sabihin, yung mga anak nyo, may mga pamilya na. Oo, may marami mga na. anak na. Mayroon din silang binubuhay. Oo. Nahihiya po kayo na aasa sa kanila. Oo, Kaya ganun. kumakayod po kayo, Nanay Zeni. Oo. Ako na lang ang kumakayod ng
pagkain, yung pambili ko ng bigas, kahit 200, pagtiisan ko, para lang makakain ako. Grabe si Nanay Zenny, no? Napakasipag pa din. Napansin ko po, Nanay Zenny, sa liig nyo. Ano po yan, Nanay Zenny? Goiter po. Pwede pong patanggal, Nanay Zenny, yung itong ano, yung... Sabi nila, wag daw pa-opera kasi matanda na baka mamatay daw. Opo, Sabi pwede nila. po patanggal, Nanay Zenny, yung ito. Ito. Itong... Ang laki na po, Nanay Zenny. Ilang taon na po yan sa liig nyo po na ganyan Hindi, kalaki? bago lang. Bago lang, mga ilang taon po. Mga, ano na siguro, mga 7 taon na. Saan po Ewan. nagsimula yan, Nanay Zenny? Nung nanganak kayo or nagtrabaho? Nanganak ako. Meron pong bumukol. Oo. Tapos po, Lumaki. Tapos, sabi ng anak ko, ay, huwag kang magpapa-opera, nanay, baka mamatay ka. Matanda ka na, hindi mo na kaya yan. pero nung maliit pa po sana, Nanay Zenny. Sana maliit pa. Opo. Bakit hindi nyo po naasikaso nung maliit pa? Pinaano ko na sa San Fernando. Anong sabi po? Sabi niya, bumalik ka kanya sa, Sabado, balikan mo. Opo. Bumalik ako. Maopera na sana ako. O anong nangyari? Tapos, yung asawa ko naman, maano na, yung mag-50-50 na yung biyay. Buhay Buhay. mo po. Mm. Oo, Natakot po kayo? Oo, hindi na ako Hindi na natuloy? Oo, hindi na natuloy. Kasi natakot kayo doon sa sinabi ng mister nyo. Oo, hindi na ako tumuloy. Oo. Sa panganganak nyo po, Nanay Zenny, at isa pa, sa trabaho nyo po dito na palaging mabigat. Oo, magpasan ka ng mabigat. Maliit lang ito. Parang buko lang po. Oo, ganito Lumaki lang. ng lumaki dahil dito sa trabaho nyo. Oo. Katulad nito, mabigat mga kabayan, ilang pirasong malalaking puso ng Oo. saging, mabigat siya. Kasi pag kuha, ayan mo, Oo. may mga dagta-dagta, Mabigat mabigat siya. Pasanin mo yung isang sako. Tapos, umigib ka na naman ng tubig. Pati po pag-iigib ng tubig, Nanay, kayo pa din Oo. po. Magdamo ka ng damo dyan sa, kung meron ka tanim. Maghapon yan. Yan, kaya lang dumating kayo. Magdamo sana ako. So, ibig yung sabihin po, Nanay Zenny, mag-igib, magdamo, manguha ng puso, Oo. maghatid sa isang sakong puso para lang ihatid doon sa baba para maibenta nyo mula dito hanggang doon. Lalakarin nyo, pasan-pasan nyo po yung Nanay Zenny. Oo. Kung hindi mo kayanin, wala ka. Mamatay kang gutom. Bakit hindi nyo po pwedeng iutos sa anak nyo o sa apo nyo po, Nanay Zenny? Napabuhat naman Ayaw. ito dahil meron akong guwiter, baka lalong lalaki. Ayaw. Hindi po ba masakit, Nanay Zenny? Hindi. Kahit mayroon kayo binubuhat na malalaki, hindi masakit? Para lang yung parang... Hingal kayo Oo, parang sinasakal ako. pag nasubrahan. Oo. Parang may nakabara po. Mm. Hirap kayong huminga. Hindi naman ako hirap. Yung parang yung puso ko gumaganon. Parang sinasakal, kumbaga. Yun. Dahil malaki na siya, nakabara, kumbaga. Oo. Kaya sabi ko nga, patanggal ko sana ito. Sabi ng anak ko, saan ka kukuha ng pira? Tsaka hindi mo na kaya yan. Baka mamatay ka pa dyan. O, hindi ko na pinaalis. Natakot na po kayo. Mhm. Nanay Zenny, nagdaan po nung nakaraang araw, yung Mother's Day. Alam niyo po ba yung Mother's Day? Hindi, Araw ng mga ina. hindi ko alam. Mayroon po bang bumati isa sa mga anak nyo na, Mama, Happy Mother's Day? Hindi naman. Walang nagbati sa inyo? Wala. Walang nagpasalamat, Mama, salamat ha. Wala. Na naging nanay kita. Salamat ha, na naging anak mo ako. Salamat ha, na binuhay mo kami. Happy Mother's Day. Walang alam ang mga anak ko. Hindi po nila alam yon. Kasi, yung anak ko lang yung kasama ko dito. Opo. Yung panganay. Opo. Yun. Buti lang meron siyang anak na iisa, na panganay niyang anak, na lagi niyang kasama o lagi niyang katuwang na kahit papaano, nandyan palagi. So, wala. Okay, sige na, tanghali na po. Uwi na po tayo dyan sa kubo niyo para kumain na po ba kayo? Hindi ako kakain kung ako lang mag-isa. Hindi po kayo kumakain kung kayo lang mag-isa?
maghapon na lang ako kung gabi na. Oh, pero siyempre, tanghali na, punta muna tayo doon sa kubo mo bago kayo pumunta doon ulit sa buyer, ha? Pwede ba? Oo. Okay, tara. So, ayun po mga kabayan, punta muna kami sa kubo ni nanay. Kasi siyempre, iniipon niya yung kanyang mga nakuhang puso ng saging. Biro nyo, kailangan niya mag-ipon ng isang sakong puso ng saging mga kabayan at ibababa niya at dalhin niya doon sa buyer. Malayo from here going there mga kabayan. Malayo po yun. Malayo po yun. Tapos ang daan, pag ganyan-ganyan. Mahirap. Kaya ito yung ginagawa. Kailangan daw niya magsipag, kailangan daw niyang kumilos, kailangan daw niya maghanap buhay para meron siyang makain. Okay po? Sige po. Aray. Ako na po magbitbit niyan sa ano. Or ako na po niyan, Nay. Ako, Hindi, at ako naman. isubukan ko nga po. Mm. Ayan. Ako na po. Sige. Mauna Sige, na po kayo. Biro nyo mga kabayan, ha. Ang daan hindi maayos. Tapos kung saan-saan pa sumuot si Nanay Zini. Katulad nito, may mga saging nga dito mga kabayan. Pero syempre, wala naman dyan yung puso. Kailangan pang puntahan ni Nanay kung saan-saan iikot siya. Para lang makahagilap siya ng ganito kadaming puso ng saging. Diba? Ang hirap ng daanan. Masusukal ang dinadaanan ni Nanay. Tapos ipunin niya dito mga kabayan, pag isang sako na, buhatin na naman niya, dalhin na naman sa buyer para makabenta siya. Ganyan po ang buhay ni Nanay Zeni mga kabayan. Sa kabila ng kanyang dinadala, iniinda, nagwiter sa kanyang liig mga kabayan na sobrang laki po mga kabayan, magkabilaan, sobrang laki. Sabi nga niya para siyang sinasakal. So ayan. Imagine po mga kabayan ha, ito yung sako na pinaglagyan. Ayan po, meron Ito po yung pinampusan ko. Ito po yung pinampasan ko kanina. Ayan po. Pambakay. Pambakay. Ito yung ginamit ni Nanay Zeni. Puno to. Ito nga po na ilang piraso, mabigat. No? Ilang piraso. How much more po mga kabayan kung punuin to ni Nanay Zeni. Ayan, meron pa nga dito. Ayan. Meron pang isang puso at saka dalawang puso din ng pangkari-kari mga kabayan. No? Mabigat. Kasi malaki yung sako. And then, gagamitan po niya ito na madalas itong ginagamit ng ating mga katutubong aitas. Itong Pampasan. pambakay. Kumbaga, igaganyan po ni Nanay Zeni yan. Ganun sa ulo. Ang kalaban, kapag nagbakay tayo mga kabayan, paggamitan natin ng bakay, ang ginagawa, syempre dito sa ulo. So, ang force po mga kabayan, no, nandito yung bigat, yung force natin na nagdadala o para makayanan mo yung dala-dala mo dito. Ito yung number 1 na Ugat. nagdadala sa bigat na dala-dala natin mga kabayan. Ito siya ang sinasabitan. Ito yung ano, magpupwersa, no, magpipigil doon para hindi ka lang bumaliktad sa dala-dala mong mabigat. Kaya, isa din mga kabayan kung bakit, syempre mula pa noon, kung ako nga lang po siguro mga kabayan, baka hindi lang doon sa panganganak. Mula nung dalaga hanggat nag-asawa. Sa mabigat na karga. Mula nung dalaga kinanay, ito na po yung Oo. ginagawa. Mula nung dalaga hanggat nag-asawa, na-trigger na lang doon sa panganganak, plus hanggang ngayon na matanda na kahit ganyan pa rin ang sitwasyon, na kahit dalawang kamaunan na nandito magkabilaan mga kabayan. Uli pa rin sa pagbabakay at pagbubuhat ng mabibigat mga kabayan, na ito pa rin yung ginagawang puwersa yung liig mga kabayan. Kaya may tendency, araw-araw natitrigger, araw-araw siya lumalaki yung mga ugat dyan. Kaya ganito po kalaki, diba? So ayan po mga kabayan, no? Pagdating dito ay isa-isahin naman tanggalin ni Nanay Zeni at ilagay sa sako. Kasi hanggat hindi mapuno yung sako ni Nanay Zeni, hindi po bababa o pupunta sa buyer. Kasi sayang yung kanyang punta dito, napakalayo, kung ibababa niya na hindi puno yung sako. Para kahit paano ay makabenta-benta siya ng medyo malaki-laki. Kasi kanina yung isang sako mga kabay, nakabenta siya ng 200. Maaga daw po. Bumalik siya kasi meron pa siyang binalikan. No, meron pang natira dito. Kasi dinagdagan niya mga kabayan para makadalawang biyahe siya o makadalawang benta siya sa araw nito. No, na kahit paano may pambili daw siya ng bigas niya o budget niya. Dahil hindi pwedeng aasa siya sa kanyang mga
anak po mga kabayan. Kaya isasako na naman ni nanay. Marami pa pong puso, Nanay Zine? Marami pa. Marami pa. Punuin nyo po yan. Oo. Bago nyo ibababa doon. Oo. Ito, mga magkano kaya? Baka mga ano lang ito. Ang binabayaran nila dito, Paano po? ano lang ito, 10 piso. Ay, ganon. Hindi po nila kinikilo. Basta ito, 10. Kinikilo nila, pag dalawa na, 20 pesos. 20. Oh, itong malalaki, 20 po yan. Dalawa. Grabe mga kabayan, no? 20, dalawa. So, ito, magkano? Sa tansya nyo po, magkano kaya ito? Pag ito lahat, isang ano na yan, 100. 100. Kasi hindi puno. Pero pag mapuno, Puno, mga 200. 200. So, ibig sabihin kalahati pa po mga kabayan. Kaya, lahat sila dito mga kabayan, hindi pwedeng bababa sila na ilang piraso lang ang laman sa sako nila. Kasi sayang, napakalayo, pabalik-balik. Kaya tiisin nila yung bigat para kahit pa paano, makabinta-binta din sila ng medyo malaki-laki. Kaya ang ginagawa ni Nanay Zine, ganyan. No? So ito, katulad yan, sabi niya, ito lahat 100 lang daw. 100 No? Kasi lang biro ito. nyo, 10 piraso pag malaki. Paano kung maliit po, Nay? Kung maliit, ano yun? 70 piso. Yung tigpi piso. Oo. 70 centavos? Oo. Mayroon pang Yun. ganyan? Talagang yung kasing yung nagkukuha ng puso, ano kasi sila? Mamurait. Mamurait, parang mura ang bili nila. Oo. Mamurait, ibig sabihin mura ang bili nila, parang ganun. Kaya kami, hindi kami Mamurait, o gaano- parang binabarat, parang ganun ba yun? Oo. Ibig sabihin ng barat. barat, mamurait. Kung salita sa kanila, barat, kumbaga binabarat sila. Oh, wala pang kalahating sako mga kabayan. Ayan, no? Kunti lang. Oh. So, ang gagawin nyo po yan, Nanay, ay punta na naman kayo kung saan-saan. Mangalap na naman kayo para madagdagan po yan. Oo. Punuin mo ito bago mag 200. Bago kayo bababa sa buyer. Oo. Diyos ko po, Nanay Zine. Maka. Grabe. Kung hindi mo, Tapos, bago kayo nagsimula kilang umaga, Nanay Zine, kumain po ba kayo? Nag-almusal po kayo kanang nag-almusal umaga? ako. Oo. Anong kinain nyo po kanang umaga? Konting kanin. Kunting kanin. Anong ulam nyo po? Wala, nagulam lang ako ng mangga. Mangga ang ulam nyo. Oo. Tapos, ngayong tanghalian, anong kakainin nyo po? Anong uulamin nyo? Nakakaano na yung unti. Nakakasawa. O anong uulamin nyo po mamayang tanghalian? Kasi tanghalian na. Kahit hindi na ako kumain. Okay na sa inyo na hindi kayo kakain? Oo, matiis ko yung Ang layo ng pinanggalingan nyo. Ang bigat ng daladala nyo. pagtiisan. Wala na akong gulay, guys. Yan ako kakain. Kahit magtiis ako. Sardinas, kumakain kayo. Hindi ako kumakain ng sardinas. Hindi kayo kumakain ng sardinas? Pag kumakain ako ng sardinas, parang ano yung... Sumasakit ang sikmura nyo. May ganun mga kabayan pag hindi sanay. Pag kumain ng mga dilata, parang sinisikmura sila. Sanay ako. Kaya lang, pag matanda ka na kasi, ayaw ng... Sikmura. Oo. Naiiba na. Tama yung mga kabayan. Totoo po yan. Kasi may ganun talaga. Iba na kasi ang matanda na pag may edad Oo. na. Namimili na yung tiyan mo. No, namimili na yung tiyan mo sa pagkain. Oo. So ayan, mga kabayan, biro nyo to mga kabayan ha. May bigat yan ha. May bigat yan. Magaan lang siya pag iganya mo lang, ilipat mo pag dyan lang. Pero pag bakayin mo siya na malayo ang pupuntahan mo, doon mo maramdaman Ang yung bigat. bigat ng dala-dala mo. Akala mo lang, bagong buhat mo, bagong bit-bit mo, magaan. Sa katagalan mga kabayan, ang bigat nito. Kalahati pa lang to or wala pang kalahati talaga kasi hindi pa Makita yung siksik. leeg mo. Paano kung siksik pa at punong-puno? Kasi yung iba talaga siksik pa. Oo. Kanina siksik po tunay, Oo. binuhat niyo. Oo. Hindi ko kayo nakita, Nay, no? Hindi tayo nagkasalubong kaninang Kaninang umaga. umaga,
punta ko doon. Opo, dala-dala nyo, bakay-bakay yung Oo. punong-puno ng ano. Tapos, pagbalik ko na naman, maghanap pa na naman ako ng puso. Sayang, hindi namin nakita kinina si nanay. No, maaga pala daw siya umalis mga kabayan para makadalawang benta siya para pagbalik niya dito at meron pa nga siya nakuha at natira itong dalawa para makabenta na naman ulit. O diba, grabe ang sipag ni nanay. Kaya sa edad ni nanay hanggat kaya niya, sa 70 years old, hanggat kaya niya tumayo at maghagilap ng kalakal dyan sa kabundukan, gagawin niya. Kasi nahihiya siya sa mga anak niya. So, paano po ito na? Ikala niyo po ito punuin? Ha? Mamaya. Mamaya. Mamaya kaya ako na lang kaya bibili yan, Nay, para hindi nyo nadadalhin doon sa buyer. No. Ako na lang kaya bibili yan. Bilhin mo na lang. Oh, para hindi nyo nabuhatin, ha? Okay, sige. Nawala yung tatay nila. Ako lang mag-isang nagpalaki sa kanila. Matagal po, Nay, na Oo. namatay po ang mister nyo. Tapos kayo po ang Akong sa kanila. nung mga bata pa sila. Oo. Pag umuwi ako dito, ako lang ang ng puso. Tapos magdamo pa ako, magigib ako ng tubig, magpasan ako ng puso. Oh. Bakit napaiyak po kayo na nangingilid yung mga luha nyo sa mga mata nyo habang nagkikwento, nanay? Kasi sabi niyo po kanina, Nanay Zeni, bakit kayo noon nung ulila at nawala yung tatay nyo, kinaya ko kayong binuhay. Oo. Pero bakit ngayon na hindi nyo na ako mapakinabangan, parang ayaw nyo? Pinagtiisan ko na lang ang hirap ng nag-alaga ako sa kanila. May kapatid ako, marami, pero hindi nagbigay. Hindi po tumulong. Ako lang. Ginapang nyo po yung mga anak nyo sa sarili nyo pong kayod, Nay. Oo. So, yun yung naintindihan ko. Pati ako naluhan ni nanay. Kasi, alam ko, napaiyak tuloy ako sa'yo, Nay. Para bang sinasabi ni Nanay Zeni na nung mga panahon na mga maliliit pa kayo, na wala kayong tatay, Oo. na maaga, nawala yung tatay, yung binuhay ko kayo. Tapos ngayon na ako naman ang nangangailangan ng pagmamahal o kalinga, wala kayo. Wala. Nakailangan ko magtiis kahit hindi ko na kaya para lang makakain. Yung ibig sabihin ni nanay na kung bakit nanginginig yung luha niya sa mga mata niya. Na-feel ko talaga ng sobra. Kaya ang hirap talaga na tumanda ka na yung bang wala kang Oo. aasahan. Wala na. No, yun yung ibig sabihin ni nanay na bakit ako ngayon pagsabihan nyo ako ng ganyan, samantala noon na binuhay ko naman kayo, samantala noon ginapang ko kayo, tapos ngayon bakit merong may rason Oo. kung bakit yung kita namin ay para lang sa magulang namin, ay para lang sa mga anak namin, kayo kailangan yung maghanap buhay kasi hindi na namin kayo kayang pagkainin, yung ganun. Para ang hirap. Dama ko yung sakit na naramdaman ni Nanay Zeni, no? Dama ko po yun. So yun po yung nanay, yung naramdaman nyo po ngayon, na naiisip nyo po na dati malakas pa kayo, binuhay nyo po sila lahat, hindi kayo nagreklamo hanggang nakapag-asawa. Hindi ako nagreklamo. Pinabayaan ko yung sarili kong, kahit na magano ako, yung igapang ko lang ang sarili ko para makakain sila. Ngayon pala kung may anak na sila, marami ng sumbat. Sabi nila, pag marami na kaming anak, huwag ka nang umasa sa amin. Kung gusto mo, mag-saril ka. Kaya ngayon, Nagtitiis po kayo, Nanay Zeni. Okay, so ayan, napaiyak tuloy ako mga kabay, hindi ko napigilan talaga.
no, sa kwento ni nanay kasi na-feel ko talaga yung kwento niya. Ang hirap bilang isang magulang. Kaya nga lagi ko sinasabi, kayo habang buhay pa yung mga magulang, yung swerte kayo, padaman nyo yung pagmamahal nyo. Kasi nung tayo, nung mga bata tayo, halos ayaw madapuan ng langaw, halos ayaw makagat ng lamok. Ganun tayo kamahal noon. So ngayon naman, pag tumanda naman yung mga magulang natin, sila naman yung tayo naman ng mga anak mag-aalaga at parang tayo na naman ang ayaw natin padapuan sila ng langaw, ayaw natin silang magutuman, ayaw natin silang makagat ng lamok. Kumbaga opposite ang mangyari, kabaliktaran naman ang mangyari kapag may edad na yung mga magulang natin. Kaya kayo, pag may pagkakataon na ang magulang nasa inyo, alagaan nyo at mahalin nyo, ipadama nyo yung pagmamahal nyo. Kasi pag wala na, yung iba nga, walang mga magulang, hinahanap at inaasam-asam yung pagmamahal ng mga magulang. Tayo na meron, kundi ipadama habang nandiyan. Kasi pag wala, huli ang pagsisisi. Ganun lang talaga. Kaya saludo ako kay nanay, isang dakilang nanay. Kaya ako na ang babati sa inyo, Nanay Zeni. Happy Mother's Day po sa inyo. Araw ng mga nanay yon nung nakaraang araw. Wala pa nang bumati sa inyo. Pero silang, yung mga anak ko, wala. Wala naman sinabi sa akin. Okay, sige po Nanay Zeni. Sabi nyo po na 100 lang benta dyan sa puso ng saging nyo. Gawin ko pong 500 Nanay Zeni. Para hindi niyo nadadalhin sa baba, para makapahinga-hinga kayo, makarelax kayo. And then bukod dyan sa puso na binili ko mga kababayan, meron din tayong cash na ibibigay ni Nanay Zeni na galing po sa ating mapagmahal na sponsor. O ito po Nanay Zeni, hawakan nyo po. 1, 2, 3, 4, 5,000. Galing po yan Nanay Zeni kay Sir Lito Espino ng La Trinidad, Benguet, Baguio City. Salamat po. Ayan. Kailangan mo na itipirin, kailangan mo na itago, no, dahil mahirap po Nanay Zeni, no, na sinabihan na kayo na kailangan yung maghanap buhay. So itabi nyo po yung pera, itago nyo po yan, huwag nyo pong ipahiram, huwag nyo pong ipamigay, kailangan nyo pong itago yan para pagdating ng panahon maubusan kayo ng asin, bitsin, mantika, tuyo, kape, asukal, lalong-lalo na pagbigas, meron po kayong madukot kasi mahirap po, lalong-lalo na sinabi nyo po na hindi kayo pwedeng umasa sa mga anak nyo. Tago ko para kung wala na akong pambili. Hindi ko na gaano kakaya-kaya yung kalakal. Meron akong madukot. Tama. So, relax po muna kayo, Nay, ha? Ang gagawin nyo po, huwag muna kayong bumalik doon sa kabundukan para maghanap ng puso. Relax mo muna kayo, pwede kayong bumaba, mamili kayo sa kailangan nyo, bili kayo ng bigas, asukal, kape, kung anong kailangan nyo po dito sa kubo. No, balik kayo na lang po ang mag-isa dito na natutulog Nanay Zeni. Hindi ako lang natutulog dito. Wala po kayong kasama? Sir Lito po, salamat po. Maraming salamat po sa binigay nyo. Pati pong tulong nyo sa akin. Kaya maraming salamat po. Ayan. So Nanay Zeni, pinagkaloob po ng Diyos. Tama. Bigay ng Diyos, pinagkaloob sa inyo kasi alam ng Diyos, Nanay Zeni, nagtagpo yung landas natin kasi kailangan mo talaga yan. Na pambili mo ng pagkain mo, budget mo. A few moments later. Ayan dalawa. Sige lang. Okay lang po. Tigisa kayo. Hindi ko naman maubos ito. Ha? Naglagari. Bakit kalahati na po yan, Nay? Kinain ko kaninang umaga. Yun po yung ulam nyo kaninang umaga, ang kalahati. Ngayon, ang kalahati naman para tanghalian. Mamayang hapunan, anong ulamin nyo? Siyempre, bili na kayo ng ano. Wala ka namang mabili dito. Mga dilata, mga noodles. Pag ano na lang. Pag natapos na akong nagtatrabaho dito. Tapusin mo na lahat ng trabaho bago kayo pupunta sa palengke, ganon, sa bayan. Oo.
pagtiisan mo na yung walang ulam. Gulay-gulay na lang muna. May kape pa kayo? Meron ako. Mayroon kayong kape. Yung importante, kapay. Yung pulang asukal. Sarap niyan. Hindi ako nakapag-igib. Kain ng mungga. Asim na Asim? Yaman. Sarap niyan. Nangasim din ako mga kabayan. Sa subo ni nanay. May sardinas ako, di pala kayo kumakain. Walang asinay? Meron asin. Matamis na. Matamis na. Kulay yellow na siya. Mga kabayan, si Nanay Zene ang nakatira dito sa Barong-Barong. Napaka-cute at napaka-fresh na kubo po mga kabayan. Na siya lang mag-isa dito mga kabayan. Minsan kasama niya ang kanyang panganay na anak. Katuwang niya dito sa paglilinis sa kanilang pananim mga kabayan. Pero mostly si nanay lang mag-isa dito mga kabayan. No, matulog sa gabi, maghanap buhay. Lahat ginagawa ni Nanay Zene para mabuhay at meron siyang pambili ng kanyang makain sa araw-araw. Sabi nga niya, bago siya bababa, dahil nagatanggap naman na siya ng biyaya, bago siya bababa ng bayan, tapusin muna niya ang lahat ng mga ginagawa niya dito. Kaya pa naman daw tiisim na kahit walang ulam o mag-ulam-ulam ng gulay o meron pa naman siyang bigas dyan na ilang saingan mga kabayan. Tapusin muna niya at nakabenta naman po siya ng puso ng saging mga kabayan. Kaya meron pa siyang madugot-dugot at may biyaya pang nadagdag galing sa ating mapagmahal na sponsor. Kaya maraming salamat and ganyan talaga ang buhay dito sa kabundukan. Kailangan magtiis lahat para mabuhay. Mga kabayan, itong araw, ito po yung ating na-vlog. Kaya wag po kayo magsawa manood without skipping ads. Please, paki-share and subscribe na rin po mga kabayan sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli sa ating lahat. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.